in this video, I am going to update my one-hand application as you requested. Ang dami niyong nagpa-follow up regarding my one-hand application. Ano na daw update? Kumusta na daw? Approve na daw ba ako? So, FYI po, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-re-apply po ako dito sa one-hand loan up, which is, meron na po akong account talaga dati. Actually, 2 years ago, may account na ako dito sa one-hand. And isa siya sa mga loan up na na-try ko before. And approve na po ako doon. Actually, naka-2 loan ata ako doon. Then, after that, nasettle ko yung account ko. Hindi ko na kasi siya kailangan that time. So, that time kasi ang daming nagko-call sa akin, nagte-text ng kung ano-ano number. Feeling ko hindi siguro yung mga loan up na yun before, kaya sabi ko, i-delete ko yung account ko. So, dinelete ko siya. Matagal na panahon na. Babalik tayo ngayon para mag-re-apply kasi balita ko nga po, si One Hand ay nagbago na. So, hindi na daw siya yung One Hand dati. But for your information din po, sa mga hindi pa nakakaalam, of course, si TikTok Pay Later po, na pa-buy now, pay later po ni TikTok is powered by One Hand po. So, sa mga hindi nakakaalam, at least ngayon alam nyo na, which is, meron din po akong availment sa TikTok Pay Later and currently po may offer ako dyan, nakapag-loan po ako dyan and may account tayo dyan and nakakautang talaga tayo. May current billings po tayo dyan. And I don't know po kung yun yung reason ba kung bakit ulit-ulit akong nag-apply dito sa One Hand at hindi po ako na-approve agad. So, pinapabalik ako by 1 month. After 1 month daw, mag-apply daw ako. Ganun po. After 7 days, mag-apply po ako. So, ginawa ko yon and kunti-kunti na lang po talaga. Pagkasawaan ko na rin to si One Hand. Gusto ko naman siya i-try for your sake kasi yun yung nire-request nyo. Kaya nga po this time, babalikan ko tong loan up ko dito sa One Hand and let's see kung ma-approve na tayo. Kasi it's been a long time na hindi ako nag-update talaga dito. Pero wait po sa yung video na to kasi isi-share ko din sa inyo how TikTok Pay Later is related dito sa One Hand application ko. So, malalaman nyo mamaya probably bakit nagkaganito yung application natin. But for now po, let me reapply again ha. Tingnan ulit natin yung aking one hand loan up dito sa aking phone and apply tayo ulit. So as you can see, as I open it, nakita nyo naman 0 yung loan amount to borrow. And click lang natin tong borrow now. So by the way, punta lang tayo sa aking account ha. So as you can see sa profile ko po, sa basic information ko, contact information, face recognition, ID informations are all completed na po. So makikita nyo dito na may record na talaga sila sa akin. So, magre-reapply na lang po ako. Anyways, click natin tong bill. Then, as you can see po, wala po akong loan na avail po dito kasi nga po, hindi pa po tayo na-approve ulit. So, after this po, balik tayo sa dashboard. Then, as you can see again, ang loan amount po natin dito is 0. Wala po akong offer dito. Kaya, ang gagawin ko po ngayon, manghihiram tayo ulit, mag-apply tayo ulit. Borrow now tayo. Click natin tong borrow now. And then, after that, please acquire credit free. So, confirm lang po natin to, no? Kasi wala mo akong credit limit. So, anyways, as you can see, ini-evaluate na nila ako agad. Wala nang mga application kasi complete na kasi yung mga info ko dito. So, nakalagay po dito, we are now reviewing your application kasi nga po, reapplying na lang po ako. So, meron siyang 3 steps para ma-review po. So, bine-verify nila yung information ko. And the next step po, they assessing my loan amount. And then, wait lang natin. And after that po, the last step is pending amount to be disbursed. And after that po, no, agad-agad naman po, no. So, nakalagay dito, agad, rejection, agad-agad. So, nakalagay dito, sorry, you didn't meet our criteria this time. Please try again after 30 days or seek assistance from help center. So, paulit-ulit na ganito yung sitwasyon. And then, nakailang try na po kasi ako dito. Hindi lang siya 1 beses, 2 beses, 3 beses. Paulit-ulit ako nagre-reply dito. Kaya nga, suko na rin ako dito kay One Hand. Hindi ko lang ba't nagkakaganon siya kasi dati hindi naman ako nahirapan dito and wala akong existing loan dito bago ko dinelete yung account ko dito at hindi naman nila madidelete yun kapag may existing loan ka, diba? So, malinis ako dito kay One Hand. So, same number lang din kasi ang pinang-fill up ko dito. Ngayon, I don't know kung bakit humihigpit si One Hand. So, sana all, diba, na-offeran. Pero nakakapagtampo lang talaga si One Hand. Kasi okay naman kami, diba? Na-approve na nga niya ako dati. So, nagbago nga siya, no? Hindi siya nag-approve ngayon. Hindi siya for everybody. think and dahil parang gusto ko nang linisin yung account ko dito. So, i-delete ko na lang po yung account ko dito sa One Hand and I will try to reapply sooner kasi para ma-blot out lang yung aking record dito. Gagamit lang siguro ako ng ibang phone number or itong phone number ulit sa next time. So, i-update ko naman kayo but this time, i-delete ko muna. So, punta tayo sa aking account and then click lang natin itong settings and then dito po tayo sa account closure. So, i-click natin yan and of course, request account cancellation tayo.
tayo, no? So, ito po yung mga criteria nila para ma-close natin or ma-cancel na natin yung account natin sa one hand. So, dapat daw settled yung loan, then clear na daw dapat, mga ganun po. So, in short po, wala po dapat tayong mga bills dito or dues dito or wala tayong mga obligation dito sa one hand para talagang ma-close natin yung account dito. Then, after that po, click lang natin tong next. And then, dito po, i-state natin yung reason kung bakit natin i-delete yung account natin dito. So, marami namang choices. So, para mas mabilis ko siyang i-delete or payagan ako agad-agad. So, nakalagay dito, there is no need of for funds na lang. Yung i-check ko para mas madali and reasonable siya. So, yun, naantayin natin yung verification code na isasend nila sa atin. So, yan, enter lang natin yung 6-digit code, then confirm lang natin after that. So, nakalagay na po agad dito, account close successfully. And, ito na nga yung sinasabi ko, guys. So, nakalagay dito, one hand will process your application and delete the account information within 30 days. So, mag-antay pa pala tayo ng 1 month. After the account closure is completed, you can register after 7 days. So, after 7 days pa pala tayo pwedeng mag-register under my name. When you log in again with your mobile phone number, a new account will be created. So, usually yun naman talaga. But wait, there's more. So, ito na yung exciting part dito, no? So, nakalagay po dito sa may baba po, no? So, please note that if you apply to delete your account, it may affect your use of TikTok Pay Later. So, ito nga po yung sinasabi ko. So, TikTok Pay Later kasi po is powered by one hand. Tulad ng sinabi ko po nung una. Na-realize ko siguro kaya hindi na nila ako ina-approvehan dito. Yung kanilang pa-cash loan mismo kasi approve and meron na akong account dun sa TikTok Pay Later which is powered by one hand. Kasi through deleting my account here sa one hand, which is hindi nga nila ako in-approve, reject nga ako dito eh. So, ako dahil na-delete ko na yung account ko sa one hand, nag-aalala ako kasi gusto ko gamitin si TikTok Pay Later ko eh. So, agad-agad dahil na-delete ko na nga yung account ko. So, dali-dali akong pumunta sa aking TikTok Pay Later. Open natin si TikTok. And then, punta tayo sa shop. And punta tayo sa aking TikTok Pay Later. So, dito, sa Pay Later, click natin, no? And then, so, andito pa naman po siya. Nag-increase pa nga ako. So, okay pa naman siya. And as you can see, no, nakakagulat. Nag-increase pa nga ako. We've increased your credit limit to 12,700. So, galing po ako ng 11,000 pesos. So, nakalagay dito, no. Congratulations. So, this expires on November 9, 2024. Enjoy greater financial flexibility now with Pay Later. So, clearly, itong bagong increase nila sa akin, I think this is a temporary increase kasi meron siyang duration eh. Meron siyang promo period lang kung kailan siya gagamitin. Anyways, click natin itong get it. Ayan. So, meron nga po akong diba? Oo, diba? So, from 11,000, naging 12,700 pesos siya. So, ang nadagdag po dito sa 11,000 ko po, na credit limit ko originally talaga is 1,700 pesos. As you can see, temporary credit limit lang talaga siya, which is, mayroong, dapat pala mag-expire siya sa September 11. So, September 11, 2024 na agad, akala ko November 11. So, napagbaliktad ko yung month at saka date. So, anyways, meron tayong temporary increase, agad. Kanina wala pa tayo kasi na-check out pa ako sa TikTok. Kanina wala pa ito. Anyways, buhay pa naman niya click Pay Later, click natin itong all statements para makita nyo may mga billings ako dito. So, ito yung mga billings ko. After December pa yung bayaran natin dito. But anyways, may offer nga tayo dito. Baka naman mamaya, wala na kapag nag-check out tayo ng orders dito sa TikTok. Kaya magta-try tayo sa cart ko. Punta tayo sa cart. So, meron pa akong naka-add to cart dito na mesh nebulizer kasi ina-asthma yung anak ko. So, kaya meron ako naka-add to cart dito. So, check out natin. Let's see. Ayan, kung nandito pa rin si TikTok Pay Later as payment method. So, baba natin, no? So, as you can see, buhay na buhay pa naman si TikTok Pay Later ko. So, hindi naman siya naapektuhan kasi maybe, of course, dahil wala naman akong atraso sa one hand eh, wala naman akong obligation doon bago ako nag-delete ng account. Siguro yung may mga obligation or mga due lang siguro doon. Kaya nakalagay doon sa notification nila doon, di ba? After I delete my account doon, no? So, nakita niyo naman na it may affect daw my TikTok Pay Later once I delete my account sa one hand. Which is, ang nakikita ko po talaga na reason kung bakit hindi pala ako ma-approve sa one hand loan app. Which is because of TikTok Pay Later. So, I don't know ha, kasi yun talaga yung palagay ko doon kasi paulit-ulit ako nag-apply sa one hand, hindi niya ako ina-approve. So, dahil may TikTok Pay Later account na ako. So, maybe because of that. So, kayo ba? Ano bang experience nyo dito na may mga TikTok Pay Later at saka one at the same time? Parehas ba kayong may account dyan? So, sana all, no? Sana all na lang. So, by the way, babalikan ko si one hand loan app. Hindi ko titigilan to si one hand loan app until ma-approve tayo dito. And sabi nga po nila doon, no, after 7 days, after deleting my account, pwede daw ako
ako mag-apply. So, papalipasin natin naman mga 2 weeks, mga ganon. Anyway, i-update ko kayo ngayon kung ganon pa rin ang kanilang status or treatment sa akin, So, kung patuloy nila ako i-reject, ayoko na talaga kay One Hand. Kaya sa next time, dapat i-approve niya na talaga ako. One Hand, baka naman, no? Kung gusto mong ma-promote yung loan up mo, charot. Kaya One Hand, baka naman. Good payer ako, alam mo ba yon? Charot lang, no? Ang gusto ko lang kasi talaga kay One Hand, no? Gusto kong makita yung mag-update niya kung gano'n pa rin ba siya sa dati and gano'n pa rin ba yung interest niya. Kasi we all know One Hand talaga, legit loan up po itong si One Hand. SEC registered and CIC accredited po itong si One Hand and marami nang hawak si One Hand talaga ngayon. At nakikipag-partnership na talaga si One Hand sa iba-ibang corporation, etc. So, makikita natin na si One Hand is talagang lumalago. But anyways, humihigpit din ata siya sa approval rate. So, let's see, mali niyo naman sooner, magiging okay na rin tayo dito kay One Hand. Ma-approve tayong lahat dito kay One Hand. And let's see po. So, anyways, currently, isa sa mga complaints po kay One Hand is yung kanyang mga calls, customer service, tawag sila ng tawag. Sa experience ko before, yes po, ganun si One Hand. So, I don't know ngayon kung ganun pa rin siya. But sa experience ko po sa TikTok Pay Later, kapag malapit ako mag-due, mga 5 days before my due, may tumatawag sa akin na customer service po, which is very One Hand customer service talaga ang tumatawag sa akin, hindi TikTok Pay Later customer service. Parang ganun po. Kasi anyways nga naman, sabi ko nga sa inyo, si TikTok Pay Later again is powered by One Hand. Of course, si One Hand customer service yung magpa-follow up ng payment mo. So, ganun na ganun yung mga tumatawag. Alam niyo yung mga nasa call center or sa mga call center agent, mga ganun yung mga, auto call siya. So, recorded call na siya para siyang ganun. So, anyways, kayo bang may mga One Hand loan application dito or may mga account sa One Hand? Kung sa experience sa One Hand, magkano na yung loan offer sa inyo? So, nakakapag-loan pa rin ba kayo dyan? Magkano yung interest sa inyo? So, you can comment down below para aware din yung mga viewers natin. So, may mag-update na lang naman ako time to time regarding One Hand, kung anong changes o kaganapan sa One Hand, sa TikTok Pay Later, powered by One Hand. So, i-update ko kayo dyan time to time. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. Click nyo bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. And kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!